Pag sinabi ng isang lalaki ay nangabilang bahay, anong initial mong maiisip? Siguro hindi niya na mahal yung partner niya. Siguro naghanap na ng bagong putahe, di ba? Nagsawa na sa luma kaya naghanap na ng bago. Yun yung una nating iisipin, di ba? Kaya naman gumawa ako ng topic na makakatulong sa inyo. Paano ba masasabi ng lalaki na ito lang yung putahe hinahanapin ko? Ito lang yung gusto kong makasama sa habang buhay. Ito lang yung hahanap-hanapin ko. Ito lang yung gugustuhin kong tikman ng paulit-ulit at hindi ako magsasawa. Kasi masasabi niya sa sarili niya na the best yung love making na ginagawa niyo. Kaya kung interesado ka malaman kung paano mo ba mapapasabi ang lalaki na the best pagdating sa kama, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Upimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang bagay kapatid na pwedeng-pwede at kayang-kaya mong gawin para masabi ng isang lalaki o ng partner mo na the best yung make love na ginagawa nyo every single day o every week o every month ay sa pamamagitan ng complete acceptance o bukal sa pusong pagtanggap. As we all know, lahat tayo hindi perpekto. Walang perpekto sa atin. Meron tayong flaws, imperfections, o mga bagay na tinatago sa sarili natin na ayaw nating ilahad sa madla o sa mga tao sa paligid natin. Diba? Kasi natatakot tayo na baka hindi nila tayo tanggapin sa pagiging ganito natin. Hindi nila tayo tanggapin sa makikita nila at malalaman nila tungkol sa atin. Diba? Kaya naman napaka-importante kapatid ng complete acceptance pagdating sa lovemaking. Kasi posibleng yung partner mo hindi magaling sa ganitong position, hindi marunong makipag-lovemaking o kung ano-ano pang rason na makaugnay sa pagtatalik, di ba? No matter what his imperfection or her imperfection is, kapatid, dapat malugod kang tatanggapin yon at ipaparamdam mo sa kanya na talagang tinatanggap mo yan at okay lang sa'yo na meron siyang ganito, na hindi siya marunong nito, na ayaw niya ng ganito, na hindi niya gusto ng ganito, dahil doon nyo makikilala ang isa't isa. Doon nyo may open up yung puso ng bawat isa para mas ma-feel nyo yung intimacy sa love-making na ginagawa nyo o sa relasyon nyo mismo sa pamamagitan ng pagtanggap nyo ng buong buo sa isa't isa. Despite having imperfection, isang malaking impact na yan para masabi ng partner mo na the best ka nakasama sa kama. Okay? Proceed tayo sa ikalawa, which is trying new things o yung tinatawag na exploration, di ba? Napaka-importante na hindi tayo tumitigil magsiyasat, maghanap ng mga bagay na pleasurable sa partner natin, na makakapagpaligaya sa partner natin. Kasi yung bagay na casual o usual o paulit-ulit nating ginagawa, kadalasan nagre-resulta sa pagkaumay, sa kawalan ng gana, dahilan kung bakit ayaw niya na ulit gawin, di ba? Kaya naman napaka-importante na nag-e-explore tayo, naghahanap tayo ng mga bagong bagay na makakatulong na mas stimulate yung gigil nyo dalawa sa isa't isa. At nang sa ganon, hindi maumay, hindi sawa, o palagi kang hanap-hanapin ng taong pinili. Okay? Proceed tayo sa ikatlo, which is komunikasyon. Napaka-importante nito kapatid. Kasi isipin mo, may bagay ka na gustong gawin. Bagay ka na nalaman na posibleng magustuhan niya. Pero hindi mo sinabi sa kanya at ginawa mo na lang kagad. Ano magiging initial reaction ng partner? Magugulat siya, di ba? At posibleng hindi niya magustuhan yun kasi 70-30 yung chances na magustuhan niya. Kasi hindi mo naman sinabi sa kanya at nagulat siya sa ginawa mo, di ba? Kasi unexpected. So what if sinimulan mo to sa pamamagitan ng maayos ka pa ipag-usap sa kanya? Sinabi mo sa kanya na gusto mo subukan tong bagay na to. Gusto mong subukan tong pwesto na to. Gusto mong subukan tong nabili mong bagay na makakatulong ma-stimulate yung pagnanasan yung dalawa sa isa't isa. At doon pa lang sa usapan nyo, pumayag siya. Di ba? Mas nakakagigil yun, mas nakakapang-init yun, mas nakaka-eager yun subukan. Di ba? Kaysa sa hindi mo sasabihin at bibiglain mo yung partner. Napaka-importante ito kapatid para maramdaman ng partner mo na hindi mo siya dinidisrespect, na hindi niya na-feel na mababa siyang tao dahil hindi ka
willing makipag-communicate sa gusto mong mga bagay na gawin, di ba? Kaya napaka-importante nitong komunikasyon sa relasyon yung dalawa. Hindi lang sa pagtatalik, syempre, kundi outside din ng lovemaking, di ba? Na kailangan nagsisit down talk din kayo para mas maging tighter yung bond yung dalawa sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ika-4, which is gratitude, kapatid. Yung pagiging thankful natin sa mga bagay na na-receive natin, natanggap natin, o meron tayo ngayong araw. Kasi kapatid, may mga tao na hindi na ma-feel na mahal sila ng partner nila even if nagdudu na sila o naglalamaking na sila. Dahil hindi niya naririnig mula sa partner niya na mahal siya nito. Diba? But if bulungan mo siya na, I love you so much, na-enjoy ko talaga ito ng sobra. Diba? Grabe, 2 thumbs up ako. Ang sarap, diba? Ang sarap sa feeling nito. Thank you for making me feel this way, kapatid. Yung mga ganyang salita, kapatid, ay talaga naman nakakapagpagigil sa partner natin o makapagpaboost ng moral at also ng motivation sa puso ng lalaking pinili mo dahil ramdam niya at nakikita niya na nag-i-enjoy ka at hindi lang one-man team yung ginagawa niyo, di ba? Kung dalawa kayo nasasatisfy yung cravings, yung gigil o yung desire niyong dalawa sa isa't isa. Kaya naman, napaka-importante ng gratitude, kapatid, para masabi ng lalaki na pinili mo na the best ka, katalik. Okay? Proceed tayo sa ika-5, which is enjoy it, kapatid. Dapat na-enjoy talaga natin yung ginagawa natin at hindi tayo napipilitan dahil kapag na-feel ng partner mo na pinagbigyan mo lang siya, ayaw mo talagang gawin pero wala ka lang choice, di ba? Anong mafe-feel niya? Feeling niya hindi siya welcome. Feeling niya hindi niya deserve maangkin yung katawan mo, di ba? Hindi niya deserve ma-feel na may partner siya, which is ikaw yun, di ba? Kaya napaka-importante na kapag may ipag-lovemaking tayo o may ipagtalik tayo sa taong pinili natin, dapat ine-enjoy natin each moment. Tinitreasure natin bawat segundo na magkasama kayo at pinagsasaluhan yung init ng relasyon nyo. Kailangan may paramdam nyo sa isa't isa na nagiging isa kayo kapag ginagawa nyo yung bagay na nagpapa-unite at nagpapatindi ng bond nyong dalawa sa isa't isa. Ilabas mo yung totoong ikaw kapag nakikipagtali ka sa partner mo. At enjoyin mo yung moments nyo together. Dahil ito yung mga bagay na nakakapagpagigil lalo sa taong pinili mo. At nagiging rason niya yan para masabi niya sa'yo na ikaw yung the best partner niya na nakasama sa paggawa ng pag-ibig. So, hope nakatulong tong video na to sa inyo. If nakatulong nga naman, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila, matulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi naka-tune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian ng panonood at pag-support. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ayun na nga mga kapatid, maraming salamat ulit sa panonood. And I hope to see you all sa next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid. May God bless you. Peace.